Hallelujah. May muntag, nadaugon ang atong mga pagsimba. We are victorious because God is always with us. Wala ta niya i-abandonar. Faithful ang Diyos, God is faithful. O sa atong first service, gaanam tagkadaghan, dito mga tao, dini puno na. O ang second service nato diri ganam sa tag-increase. Ayop na next Sunday mosamot pagid kadaghan. Hallelujah, glory to God. Malipayon bantanan. Okay. Sa di pa kumadto sa pagwali buto pa ipalo sa inyo nga madaugon ang atong youth camp. Ang atong Thanksgiving madaugon o maayo ang atong pagkaon. O salamat sa Diyos kay ang atong kwarta may sobra o 100, pila to na? 82? 182 ang sobra sa atong kwarta. Murag wa mo malipay. May sobra ang atong kwarta. Nga lami atong pagkaon, may sobra o namitit na nauyunan kagay ng first service na ang atong sobrang kwarta nga na sobra sa atong youth camp, sa atong Thanksgiving. Atong ipalit anan sa mga plato, tinidor, kutsara, kaldero, kalha para nga next na to nga dagko nga meeting mura og di na ta maglisod sa paghikay tungod kay naa naman tay lutuanan, anay tay kitchen o ang Dios mahay kay tanan. Nalipay ba mo igsoon? Hallelujah. Ang nalipay mo singgit og hallelujah. Okay, dili ta maglangan atong amlihan atong Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Tamo sa mo'y magbasa. 1 Peter chapter 5 verse 7. Tanan magbasa kusog, ready? Go. Okay, butang sa screen aron makuputang nato ni siya. Tanan mo basa kusog. Tanan mo basa kusog. Casting all your care upon him, for he careth for you. So, ang mensahe, ang tema sa tong wali, simple kaayo pero di na nimo malimtan. Ang tema sa atong wali, the theme of our message this morning is God cares. Tanan mingon be, God cares. Kusog kuno be, God cares. Sorry, iwi akong gihanyo sa pagampo para sa mensahe. Sa dili pa ko magwali, akong ihatag sa atong mag-awit. Hallelujah. Preparado ba? Di ko na sabubit? Okay. Now, praise God. Unsa to tong tema? God cares. Mutuo ba mo nga Diyos magtagad sa ato? Doon na sa kapanahon nga ang mga disciple ni Jesus Christ
nabalaka sila, nag-worried sila maayo. Nag-worried sila kung unsay ilang kaunon, unsay ilang sininaon. Mingon si Jesus nga, ayaw mo kabalaka. Kay, kung giatiman sa akong amahan ang mga langgam, nga wala sila magdaro. Kung giatiman sa akong amahan ang mga sagbot, nga mabuhi karon ugma, malaya ra. Dili ba mas labaw pa man kamo kaysa mga langgam? Dili ba mas labaw pa man kamo kaysa mga sagbot? Kung ang akong amahan nag-atiman sa mga langgam, labaw na siya mag-atiman kaninyo, kay mas labaw pa man kamo kaysa mga langgam. Ang teksto na itong ibasa, casting all your care upon Him, for He careth for you. Tanan na itong problema atong ihatag sa Diyos. Tanan na itong need atong ihatag sa Diyos. Tanan na itong mga kabalaka, ihatag nato sa Diyos. Tanan ng mga pressure sa kinabuhi, ihatag nato sa iya. Iitsa ta sa iya. Atong ilabay sa iya, casting all your care, ilabay ta sa iya. Tungod kay ang Diyos, nagtagad. Tanan mingon bi ang Diyos nagtagad. Tanan mingon bi, God cares for me. Kusog kayo, ready, go. Kinanglan mahibalo ang yawa nga nasayod ta nga ang Diyos magtagad sa ato. Kinanglan mahibalo ang yawa nga kita dili kita ignorante ani. Sold out kita nga ang Diyos nagtagad sa ato. Mao na nga wala tay angay kabalakan kay mahal kita pag-ayos Ginoo. No, kung imong tan-awon, atong tan-awon din sa John chapter 15, ako kang ngayon pagbasa. John chapter 15, manita sa versikulo 2, kadyot, ganyan din ni. Tanan mo basa kusog, ready, go. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Magbutang kag tana sa imong nauna, unsaon sa Dios pag-atiman kanato. Pwede imong i-personalize ni, unsaon pag-atiman sa Dios kanako. Kung imong basahon ang Bible, na yun di ang Bible, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it. Tanan mingon, purgeth it. Kung imong basahon sa uban nga sa hubad niya na, sa ubang translation, kanang purgeth it dia, prone. I-prone ka sa Dios. Na nibalo si trabaon say makita mo sa pruning. I-prone gani ang tanom, kwaon ang mga laya nga dahon, kwaon ang mga patay nga mga sanga, kinanglan pamutlon, kinanglan kwaon ang laya, aron nga mabilin ang mga buhi nga dahon, buhi nga sanga. Ang purpose sa pruning mauni, aron nga ang maong nga tanom may imong healthy. Aron ang tanom healthy tan-awon. Ikaduha, aron ang tanom it looks beautiful. Tan-awon ang tanom nga maanyag kayo ang tanom. O ang ikatulo nga purpose nga no nga naay pruning, aron nga ang tanom mamunga og daghan. Munang ingon sa Bible. Ang Diyos mo ang punuan kita ang mga sanga. Ang mga sanga nga mamunga, i-prune niya aron mamunga pa kini siya og daghan. So ang pruning, kung imong tan-awon, sakit na siya. Ang tanom kung tao pa na, masakitan siya. Masakitan siya kay ngano man, gaputlon ng iyang sanga, sakit na. Pero galing lang kay kuang kayo, ang healing process sa mong tanom, very fast. Fast ang iyang healing. Basta i-prune mo siya, kay naaman na sa boundary sa patay o sa buhi. Mauna nga, wapo tan-awon ang maong tanom, healthy tan-awon ang tanom, unya mamunga og maayo ang mga tanom. Ang Diyos nagsulti, nag-iyon ang Biblia itong ibasa kaganina, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Usa sa pirmiro nga pagtagad sa Dios
iyang mga katawan, mauni, iya kitang ipron. Iya kitang ipron. Now, wanita sa Division 1, kay dunay tulo ka division ang wali sa inyong pastor. O ang nahuman ako, kaganinang muntag, Division 1 ra, o ang sumpay ini dito na sa campsite, kay importante kini nga mga pagtulunan. Kung imong tanawon sa versikulo, tanaw na to sa verse 14, tanaw na to sa verse 14, chapter 15, nagyapon niya, ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Makita ni mo nga ang pruning, dili na siya layo sa friends. Dili, the same chapter. The same chapter. Ngano kita nga ipron sa Dios? Ngano kitang ipron ni Jesus? Tungod kay kita iya man nga mga friends. Og ang mga friends ni Jesus, mubuhat gyud sumala sa gaisugo ni Jesus ngadto kanila. So kung ikaw friends ni Jesus, kung ikaw friend ni Jesus, obligado ikaw sa pagbuhat sa iyang sugo. O kay friend ka man ni Jesus, iya kang ipron. Ang purpose aron healthy ka nga Christian. Ang purpose aron nga beautiful katan-aon, wonderful, beautiful ang imong kinabuhi. Ikatulo, aron mamunga ka daghan. So dindot kayo nga kita mga friend ni Jesus. Verse 15, tanawa gani. Verse 15. Verse 15. Henceforth, ingon si Jesus, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. Kung doon sabay imong mga plano, unsabay imong angay buhaton ni anang simanaha, unsabay imong ambisyon sa kinabuhi, unsabay imong nasa imong sulod, unsay imong objective sa life, imo ba nang gaisulti sa imong servant? Dili. Dili na. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Muna hinungdan man kay suunan nga dako kay advantage nga mga friends kita ni Jesus, kay ang mga friends ni Jesus iyang gaipron, ang mga friend ni Jesus dili sila ignorante sa unsay tuwa sa langit, unsay plano sa amahan, unsay purpose sa amahan, unsay plano sa Dios. Dili ta ignorante ni ana tungod kay kita mga friends man ni Jesus. Kung imong tan-awon, muna hinungdan na kaigsuunan ko nga ang mga amigo ni Jesus, nindot ning mga amigo ta ni Jesus. Tinuod na nga ang God, si Jesus atong God, si Jesus atong Savior, si Jesus atong Master, siya ang atong Redeemer. Pero kinanglan may balusab ta nga kita mga friend ni Jesus. Now, tanaw na to kadyot sa Genesis chapter 18 verse 17. Chapter 18 verse 17, giingon din yang Ginoo. And the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do? Naingon ang Diyos. And siya, shall I hide from Abraham the thing which I do? Muna hinungdan ang tinuod nga mga amigo sa Diyos, nahibalo na unsay gabuhaton sa Diyos para sa ila. Ako nahibalo ko unsay gabuhaton sa Diyos para sa ako. Nahibalo ko unsay plano sa Diyos sa akong life. Nahibalo ko unsay purpose sa Diyos sa akong life. Nahibalo ko unsay iyang gabuhaton, unsay iyang plano. Nahibalo ko niya na nganon. Why? Tungod kay amigo ako ni Jesus. Mao nga ang Diyos nang ingon, and the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do? Ingon ang Diyos, ngano ka nga nakasulti man ang Diyos ni ini? Nganong nakasulti man ang Diyos sa pag-ingon, shall I hide from Abraham the thing which I do? Tanaw na to kung unsay rason. Mabasa nimo sa Biblia, sa Isaiah chapter 41, verse 8. Tanaw na to sa Isaiah 41, verse 8, nag-ingon ang Bible. But thou, Israel, tanawa ko kadyot, ni ining panahon na, patay na si Abraham. Si Abraham, mabasa nimo ang life ni Abraham sa book of Genesis. O niya, naan nata kang Isaiah, propeta. Dugay rang namatay si Abraham. Pero tanawa unsa ang beauty sa friendship.
Sa tao ug sa Dios tanawa gani. But thou, Israel, art my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Makita nimo na, makita nimo ang friendship ni Abraham o sa Diyos, makita nimo na-mention pa. Nakita nimo diya nga ang Israel, gibless sa Diyos, si Jacob, gibless sa Diyos, si Abraham, tungod sa friendship sa Diyos ng Abraham. Muna nga nindot kayo na nga ang Diyos atong amigo. Ayaw mo pagsugot nga ang Diyos dili ninyo friend. Ayaw din mo pagsugot. Kinahanglan ang Diyos imong friend. Di lang kamo ingon nga, Lord, you are my God, you are my Savior, o you are my Redeemer. Pero kinahanglan mo sulti sab ka sa paingon, Jesus, oh God, you are my friend. Natanawa ko no sa verse 10, sumpay rabia ni siya. Sa gisgutan nga si Abraham, friend sa Diyos. Fear thou not, my friend. For I am with you, my friend. Be not dismayed, my friend. For I am your God, my friend. I will strengthen you, my friend. Yeah, I will help you, my friend. Yeah, I will uphold you, my friend, with the right hand of my righteousness. So, importante kayo sa nga tanan. Makita nimo mo din inungdan nga si Abraham, na yun ang Bible, Abraham was very, very rich in cattle, silver, and in gold. Kunya matod pa ni Abraham, God is my great reward. Ingon si Abraham, God is my great reward. Why? Because si Abraham ug ang Diyos amigo. Amigo sa Diyos si Abraham. Amigo ni Abraham ang Diyos. O kana nga friendship, dili na basta-basta. Wala bang may balo nga naay mga tao nga kaaway sa Diyos? Kung makabasa mo sa Biblia nga ang Diyos na ang tao, naay tao nga amigo sa Diyos, naapoy mga tao nga kaaway sa Diyos. Ipakita ko sa inyo ang mga tao nga kaaway sa Diyos. Sa James chapter 4 verse 4, kita nimo. Ingon diya magsulti, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Mahimo ganin nimong amigo ang world. Mahimo amigo ganin nimong world, kaaway ka sa Dios. Nag-ingon ang Bible. Dili gusto nga ang imong higugmaon napay higugmaon kay sa Dios. Ang imong gigugma ang Dios, dili ang world. Ang Dios ang atong gigugma. Mao na nga kung higugmaon ganin nimo ang world, you are adulterer, considered as adulterer and adulteresses, matod sa Bible. Mao nga dili nato amigo ang world. Unsa ang ni as a world? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. O matod pa sa Bible, whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kung doon ay enemy of God, na ako'y amigo sa Diyos. O ikaw, ako, kita tanan, dili ta mga kaaway sa Diyos. Kung dili mga amigo sa Diyos, ang mutoo mupakpak ug kusog. Mga amigo kita sa Diyos. Importante ka na kayo, angin na to ng may baluan. Now, atong tanahon, din sa 2 Chronicles chapter 20 verse 7. 2 Chronicles chapter 20 verse 7. Art not thou our God? Ano Wala na pong gani si Abraham na ini. Bisan pa ang mga kaliwatan ni Abraham, mga katawan sa Israel, nakakonect pagani gyapon sa friendship ni Abraham ug sa Dios. Ang kaugmaon sa inyong mga anak, tanawa ko ninyo. Ang kaugmaon sa inyong anak, wala makakonect sa inyong kwarta. Tanawa ko ninyo, tutuki kinyong mayo. Ang kaugmaon sa inyong mga bata, wala makakonect sa inyong kwarta, wala makakonect sa inyong trabaho, wala makakonect sa inyong property. Ang kaugmaon sa inyong mga bata, nakakonect sa imong relasyon sa Dios, na ang Dios mo imong friend.
Muna siyang tinuod. Muna siyang tinuod. Ayaw ka balaka sa kaugmaon sa imong mga anak, kaugmaon sa imong mga apo. Ang importante diya nga naa ka nakakonek ikaw sa Dios, nga ang Dios imong amigo. Tanaw ang gingon sa Biblia, are not thou art our God? Are not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before the people Israel? Kadaugan ang isgutan victory. And givest it to the seed of Abraham, thy friend forever. Thy friend forever. Makita nimo ang friendship ni Abraham sa Diyos forever. Muna inungdan na kaigsuunan ko, abi ninyo, kung doon na may pinakamaayo ay may amigohon ng Diyos. Kay ang Diyos dili traitor, ang Diyos dili siya muluib, ang Diyos faithful siya pag-ayo. Naikantang nagingon, wa nagyoy mulingi, panahon na sa mga 60s, 70s. Wa nagyoy mulingi, wa nagyoy mulingi kay pobre naman. Ngani babasa nimo sa Biblia bisan gani sa katong prodigal son. May hawa sa siyang amahan, mutso dinero, dagang kwarta. Pag-abot niya sa dito sa far country, dagan siyang amigo, waldas tanang kwarta, tanan, babae, amigo, tanan-tanan. Pagkahurot sa iyang kwarta, apil po ang iyang mga amigo nga kalibutanon, nangawala sa buong apil. Ang faithful siya, ang amigo niya, way lain, baboy. Kay ang pagkaon sa baboy, iya na po nga gikaon. Mauna nga kung doon na may faithful nga friend, nga angay nimong higugmaon, angay nimong respetuhan, angay ginimong tagdon og maayo, way lain kundi ang Dios. Muna lang yun ang Biblia na yun ang Bible. Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land? Nangapildi ang mga kaaway, nangapildi ang kaaway, tungod sa imo o Diyos, tanawa, thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend forever. So, importante kayo. Importante kayo nga ang Diyos mo'y atong amigo. At tanan nga mo ingon nga ang Diyos mo imong amigo, be, musinggit o hallelujah. Musinggit o praise. Tanaw na to sa James chapter 2 verse 21. Tanaw na to sa James chapter 2 verse 21. Was not Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac, his son, upon the altar? 22. It says, thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? 23. And the scripture was fulfilled which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Nakita niyo na? Tanaw si Abraham. Tanaw ang kaliwatan ni Abraham. Tanaw ang life ni Abraham. Tanaw ang Israel. Tanawa. Makita nimo, grabe nga favor. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph, tanan nga mga kaliwatan ni Abraham, gibless yag maayo. Nga naman, kay si Abraham, ang friendship ni Abraham sa Dios na mention kanunay. Mula nga si Abraham, abi ninyo, kita, mga kaliwatan ta ni Abraham, mabasa na sa Bible, tungod kang Jesus. Mituot na kang Jesus, gidawat na to si Jesus. Muna nga salamat, hallelujah, nahimo kitang kaliwatan ni Abraham tungod sa pagtuo kang Jesus. O si Abraham, amigo sa Dios. Ikaw o ako, amigo sa Dios. Dili kita kaaway sa Dios, mga amigo kita sa Dios. O tanan nga pabor, atong madawatan. Pakpakan tang Ginoo, tanan nga panalangin, atong madawatan. Pakpakan tang Dios, tanan nga kadaugan, atong madawatan. Kay amigo kita sa Dios. Amigo ba nimo ang Dios? Igna daw ibang abay, amigo ba nimo ang Dios? Amigo ka sa Diyos. Timani na og maayo. Monita sa Exodus chapter 33 verse 11. Tanaw na to. Exodus 33 verse 11. And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. Kita niyo na?
Ang Dios makigistorya kang Moses. Moses, makigistorya. Nga naman, amigo man niya sa Abraham. Amigo ta sa Dios. Makigistorya ang Dios sa atong inner self. Tingalang imong dalunggan nga literal, kining physical nga dalunggan, dili makadungog. Pero ang imong spirit makadungog, nga ang Diyos makigistorya nimo. And the Lord spake unto Moses face to face as a man speaketh unto his friend, and he turned again into the camp by his servant Joshua, the son of Nun, and a young man departed not out of the tabernacle. Mamitaw na nga pag-abot sila kong problema, ang Diyos makigistorya, si Moses makigistorya face to face. Mabitaw na kining mga anak, kinibitaw mga amigo sa Diyos. Kanunay nang gaampo. Kay ang prayer mo, God, you are talking to God. Nya sa diyang gabasa ka sa Bible, God is talking to you. Muna nga ang mga tinuod nga mga friend ni Jesus, dunay kanunay communication sa Diyos. Continuous ang communication sa tao ngadto sa Dios ug sa tao. Ngano man kay do naman si relasyon nga friend. Muna din yun, and the Lord speak unto Moses face to face. Mubitaw yung nan pag-abot sa problema. Doon ay panahon nga ang mga katawan sa Egypt na sa likod gustong mapatay na Red Sea. Pero unsa may gibuhat ni Moses, oh God, oh Lord, my friend. Amigo gud ni Moses si God. Oh Lord God, my friend, mamatay na miniini ang mga tao, gapamudyot nagbato, gapatyon ko nila, gabatuon ko nila. Oh God, my friend. Ingon po ng Diyos, oh Moses, my friend. Mamasa man mo sa Bible nga, si Moses, amigo sa Diyos. Unsay na sa imong kamot, Moses, sumpayan ta na lang, my friend. Unsa nang nasa imong kamot, Moses, my friend. Oh God, my friend. Baston. My friend, Moses, ito yan ang imong baston dito sa dagat. Mo ba, my friend? Oh, ito yan. Napikas ang dagat. Una-unsa ka-importante ang Diyos sa itong amigo. Wala bang may balong nga daghan mga parents nga ang ilang mga anak, pag-abot sa problema sa ilang mga anak, dili maoy unang nahibalo ang ginikanan sa problema silang anak. Dagang mga anak na nay problema, wala makasulti sa ilang parents, pero nakasulti ngadto sa ilang friend. Mubitay nungdan nga kita nga mga parents, kinanglan dili lang ta parents nga ang inigtanaw sa atong anak sa ato gadalag taghunal. O gadala kita og pagkaon nga di rataman. Kung dili kinanglan kita parents, dili lang parents, kung dili friend. Kay ang imong mga anak, pag naay problema, di sila maglisod pagduol sa imo. Kay dili lang kanila parents, kung dili ilang friend. Mo nang importante kay sa nga tanan. Pag naa kay friend, kung ang Dios may imong friend, ang Dios mohatag sab nimo og loyal nga friend. Pag loyal ka sa Diyos, ingon nga friend sa Diyos, walay problema sa loyalty sa Diyos. Ang Diyos loyal sa imo. Pag loyal ka sa Diyos, ang Diyos maghatag sab og loyal nga friend sa imo. Tanawa si Moses, tanawa si Joshua. Tanawa si Joshua, dikit kay si Joshua, loyal si Joshua kang Moses. Si Joshua na imong successor ni Moses. Ngano man, kay kung doon na may pinakaulahi nga mawala sa presensya sa panahon ni Moses, wailain kung dili si Joshua. Kanunay nakadikit si Joshua. Mauna nga kung loyal ka sa Diyos, mangita o paagi ang Diyos, nga tagaan kanya og loyal nga friend. Amigo ba nimo ang Diyos? Kung amigo nimo ang Diyos, pagpaki ang Diyos. Tanan maingon, oh God, thank you Lord, my friend.
Usab, thank you Lord, my friend. Ayaw mo po kaulo pagsulti niya na. Thank you Lord, my friend, my God. You are my friend. Ang tanan malipayon mo singgit o hallelujah. Tanan mo singgit o praise the Lord. Nakainumdum ba mo sa panahon ato sa kunong tanahon, be? Acts chapter 13, verse 22. Tanaw na to, Acts 13:22. Tanaw na to. Kinanglan, amigo ni Mang Diyos. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave their testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart. Kanang statement, friendship na, dili na intimate relationship. Naadi ang friendship. Ayan siya, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Ang tinuod nga makafulfill sa will sa Diyos, iyang friend. Si David, iyang friend. Nakita sa Diyos ang kasing-kasing ni David. Si David, iyang friend. Nahibalo ang Diyos nga si David, iyang i-fulfill ang will sa Diyos. Muna nga ang labing tinuod mo ni, kung tinuod ka nga friend sa Diyos, imong i-fulfill ang iyang will. Dagang mga tao nga gasupak-supako nila ang will sa Diyos, gaduda ko basig dili nimo friend. Kabubuton ba sa Diyos pagbasa sa Biblia? Kabubuton. Kabubuton ba sa Diyos nga ikaw magsimba? Kabubuton ba sa Diyos nga ikaw magampo? Kabubuton ba sa Diyos nga magbuhat kag maayo? Kabubuton ba sa Diyos nga mutuo ka sa iya? Kabubuton ba sa Diyos nga magbuhat ka o balaanon nga kinabuhi? Ma-fulfill ba nimo ang kabubuton sa Diyos? Si David, amigo sa Diyos. Si Moses, amigo sa Diyos. Sa Biblia, naibalo mo sa life ni David and Jonathan. Right? Si David ug si Jonathan. Amigo sila kayo, si David kapatyo ni Saul, nga amahan ni Jonathan, King Saul. Pero tungod silang kamigo, grabe ang pagprotektar. Grabe ang pagprotektar ni Jonathan ng David. Si Saul gani, nakauna-una si Saul nga mas mahal ni Jonathan si David kaysa iya. Galabanan ni Jonathan si David, ang tinuod nga friend, dili ka ibutang sa kompromiso. Ang tinuod nga friend, gapanlantaw sa imong kauswagan. Tanawa si Jesus, kay friend man ang iyang pag-ila sa ato. Iyat ang ipron aron mamunga tagdaghan. Ang friend manlantaw sa kaayuhan sa iyang friend. Dili nimo kanawang taking for granted ang friendship. Si Jonathan, prinsipi. Si David, usa ka sundalo sa ilang hingarian. Pero si Jonathan, dili sayon. Gihukas pa ganin niya ang iyang sinina, gihatag kang David. Nga naman kay ang tinuod nga friend, dili bintahuso. Ang tinuod nga friend, gapanlantaw sa benefit sa iyang friend. Muna siyang friend. Si Jonathan ug si David. Grabe ang ilang friendship. Gapat yun ni Saul si David. Moingon si Jonathan, David, layas na David, kaya nga akong amahan, nasa plano mo patay sa imo. Ayaw mo. Iyang gasultian, i-inform niya si David sa unsay gabuhaton plano sa amahan niya nga si Haring Saul.
Lakturon tang istorya mo nang naitabo. Namatay si Jonathan, namatay si Saul, buhi si David, ug si David nahimo ng king sa Israel. Usa ka adlaw niya na miingon si David, naabay kaliwatan ni Haring Saul aron ako siyang tagaan og dako nga pagtagad. Ako siyang tagdun og maayo. Tagaan ko siya og grabe nga pagtagad tungod sa akong amigo nga si Jonathan. For the sake of my friend Jonathan, do na ba'y inyong ikasulti, ikatudlo sa ako na kaliwatan ni Haring Saul, kay akong tagdun og maayo. Dita nimo ng friendship. Ang friendship dili sa yon. Nindot kayo ang friendship. Makita nimo, miingon ang usa, mahal ngari, na ako'y nahibaluan nga anak ni Jonathan, si Mephibosheth. Tuan nagpuyo sa Laudibar, pero nabakol na. Nahimong bakol. Nganong nahimong bakol? Kay ang yaya niya, pagkahibaluin niya nga hari na si David, sayop ang naay misconception. Naguna-una ang yaya, nga patyon ni David ang bata kay apo man ni Saul. Na si Saul man maumay, dautan man to si Saul, gapatyon niya si David. Ang yaya naguna-una nga mamatay si Mephibosheth. Mauna nga midagan siya sa makusog, nahulog ang bata, nahulog. Muna nga nahimong cripple, nahimo siya nga piang, nahimo siya nga cripple, dili makalakaw. Dito siya nagpuyo sa Laudibar, mamingaw nga dapit, batuon nga dapit, mingaw nga dapit. Miingon si David, kuhaa ang mao nga tao si Mephibosheth. Gikuha dito. Gakahadlok pas Mephibosheth, kay basig patyon si ni David. Pero nag-ingon si David, palingkura siya sa akong lamisa, kay si Mephibosheth mukaon uban kanako. Si Mephibosheth mukaon uban kanako, kay ang amahan ni ini akong amigo. Ang amahan ni ini mao si Jonathan. Miingon pagid si David, tagaan ko ikaw Mephibosheth og panulondon. Iyang gitawag ang mga tao, dunay mga farmer. Kamo maoy maghimog farming sa yuta ang akong ihatag kang Mephibosheth. Unsay abot sa inyong trabaho para na siya kang Mephibosheth. For the sake of my friend. Mo nang ang friendship dili basa-basa. Nindot kayo ang friendship nato ngadto sa Dios, kay ang Dios dili gid siya makalimot. Apil ang imong mga anak, ayaw ka balakas kaugmaon sa imong mga bata. Ayaw ka balaka sa kaugmaon sa imong mga apo. Ay ka balaka bisan pagtuwa ka na sa ilalong sayuta, bisag gihurot ng pagkaon sa wati ang imong lawas. Ayaw ka balaka, kay ang power sa friendship nato sa Dios mo resultag maayo, dili lang kanimo, kung dili sa sunod imong kaliwatan. Ayaw ka balaka, kay ang Diyos labong na sayod sa imong kinabuhi, magtagad siya pag-ayo alang kanimo. Muna ang friendship sa Diyos. Panawag gani, si Moses, amigo sa Diyos. Tanawag pobre bas Moses. Si Abraham, amigo sa Diyos. Tanawag pobre bas Abraham. Tanawag pobre bas si Isaac. Tanawag pobre bas si Jacob. Tanawag pobre ba ang 12 tribes sa Israel? Tanawag pobre ba? Tanawag Israel kung pobre ba? Tanawag Israel kung pobre ba? Ang Israel kagamay kayo, tanawa ang mapa, gamay kay nga lugar. Tanawa ang abay nga Iran, dako kay Iran. Adto ka sa uban nga mga sa Iraq, na gilibutan ka na siya sa mga dagko nga mga nasod. Gatabangan og away, gatabangan kay aron mawala sa naong sayuta ang Israel. Pero nawala ba? Dili nila gakapildi ang Israel. Dili kay dunay saad sa Dios sa iyang amigo nga si Abraham. Ang Diyos nagsaad sa iyang amigo nga si Abraham. Nga ang nasod sa Israel maimo nga talan-aw sa daghang kanasuran. Mo lang atong kinabuhi, ayaw ka balaka. Ayuwa lang ang imong kinabuhi, relasyon mo sa Dios.
Kay kung ang imong pag-una-una ang kaugmaon sa imong mga anak, tungod sa mga property, tungod sa imong kwarta nga nabatunan, malagmit pag mawala ka sa kalibutan, kanang kwarta nga gibili nimo sa imong mga anak, maunay mo hatod sa ilang kalaglagan. Pero pag ang imong friendship intact ngadto sa Dios, wa kay angay kabalakan. Ang tanan nalipay, murag wa ko'y giwalihan dinhi karon. Ang tanan nalipay, musinggit o hallelujah, mo pakpak og kusog, musinggit o praise the Lord, hallelujah. Sa diyang magtinga ka na, tagaan ta ka og tip. Igna ang Diyos, oh my God, imo ako nga friend. Naka-feel ko na nga mamatay na siguro ko kurang adlaw, pero imo ako nga friend. Ikaw na'y bahala sa kaugmaon sa akong mga anak. My friend. Magkita na ta, my friend, ang akong mga anak. Ikaw na'y bahala nila. Amigo ba ninyo ang Diyos? Pag ang imong bana, imo lang provider, pag uli niya, sige kag pangita sa kwarta. Nakay kwarta sa imong dala. Di ba sweldo karon? Basig imong tayupi ng uban diha. Asa man kwarta nimo diha? Ay imong pagtanaw sa imong bana. Dili man nimo friend, provider imong pagtanaw sa imong bana. Pero pag ang imo ganing bana, imong friend, pag uli sa imong bana, tamis kay kagpahiyo. Honey, I love you, honey. Ayaw ninyo himuan nga inyong bana, provider lang ninyo. Himuan ninyo inyong bana, inyong friend. Ang inyong asawa, inyong friend. Murag wa ko'y giwalihan. Murag wa ko'y giwalihan. Bi kung bana ka, na imong asawa abay nimo, ina daw, you are not only my wife, but you are my friend. Makita nimo? Na manager sa dakong kumpanya, nag-hire sa dako nga posisyon, nag-apply ang magna cum laude, summa cum laude, gikan sa UP, gikan sa dagko nga mga university, piti-piti pang in English, og ni ay usa nga nag-apply gikan sa Kibaghot University. Ang application paper daghang kaayo. Pagtan-aw sa manager sa maong mga application, doon ay nakita niya dito, Antonio de la Cruz. Sa de la Cruz. Gitan-aw sa taga-Bunbun de la Cruz. Pag-apply, Antonio, nakaila ka nining Richard de la Cruz. Yes, sir. Richard de la Cruz na taga-Bunbun? Yes, sir. Kinsa man na siya? Akong papa. Akong papa. Pagtanaw sa application, igo lang nakapasar. Igo lang nakapasar. Kibaghot University pagayon. Kinsay gidawat? Ang magna cum laude nga nag-apply. Katunggikan sa Kibaghot University. Nga naman, nakahikot dito ang friendship sa iyang papa. Mao nang ayaw kabalaka sa imong nga mga anak. Bisag wala ka na din nakahikot
ang maayong kaugmaon sa imong mga bata tungod sa imong relasyon ngadto sa Dios. Amiguha ang Diyos. Tanan ningon, Lord, am I your friend? Sa inyong banabana ka, unsa kay tubag sa Dios sa imo, ana? Sa imong banabana ka, unsa kay tubag sa Dios? Mayon ang Dios nga, yes. Mga katawan sa DHLC, akong mga friends. Panalanginan ko kamo, kaya ako mong mga friends. Dili mo mapildi, kaya ako mong mga friends. Dili mo mamiserable, kaya ako mong friends. Magmabungahon mo, kay amigo ko kamo. Ipron ko kamo kanunay, at imanon ko kamo kanunay. Pag naay laya, pumutlon ko ang laya. Pag naay gabok, putlon ko ang gabok. Ang daot nga sanga, putlon ko ang sanga. Aron mamunga, magsanga o gaghan. Mamunga mo gaghan. Because you are my friends. Tanang katawan nga niya din panalanginan sa Dios. Amen. Ang tanang mga amigo sa Dios kapay-kapay. Tanang mga amigo sa Dios kapay-kapay. Musingge, thank you my friend. For all the favors. John chapter 11 verse 3. John 11:3. Therefore his sisters sent unto Jesus, kanang himja Jesus, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Kinsa man ang nagdaot? Si Lazaro. Murag wa ko'y giwalihan. Kinsa nang nagsakit? Si Lazaro. Kinsa man si Lazaro? Kanang sumala sa gisulti diya, gihigugma, tanawagan ko ninyo, gihigugma pag-ayo ni Jesus si Lazaro. Si Lazaro nining panahona, dying. Ngani, namatay gid siya, namatay gid si Lazaro. Niining panahona, dying, nagpasugo. Miingon ang mga sisters, behold, he whom thou lovest is sick. Ang imong gihigugma pag-ayo nga si Lazaro, nagmasakiton. Tanaw na to unsay relasyon nila. Tanaw na to. Verse 11. Verse 4. Verse 4. So, verse 11. Verse 11. Verse 11. Basa. These things said he, and after that he said unto them, our friend Lazarus sleepeth. But I go that I may awake him out of sleep. Nini panahon na patay na si Lazaro, pero miingon si Jesus, amuadto ta sa atong amigo. Psst. Amigo na ko si Jesus, o kita dinitanan, amigo na to si Jesus. Miingon din our friend Lazarus is sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Makita niyo, patay na si Lazaro. Pero si Lazaro giigugma ni Jesus. Tanawa gani kadiyot, versikulo 4. Tanaw sa 4 sa. Anis na tas 4. Balik tas 4. When Jesus heard that, he said, the sickness is not unto death. Miingon si Jesus. Kining kamatayon, kining balatian ni Lazaro, dili ni mo hatod sa kamatayon. Murag di na makalibog gamay.
Si Lazaro namatay. May agilubong na gani kay namatay. O mas mabasa ni mo sa Biblia, gideklarar gyud nga si Lazaro namatay. Pero ang statement ni Jesus, si Lazaro natulog. Ako siyang pukawon. Mo din naman kaigsunan, mga amigos ni Kristo, kitang tanan, mga amigos sa Diyos, doon ay panahon, hallelujah, mga matay tang tanan, pero salamat sa Ginoo, doon ay panahon, pukawon kita sa Diyos, ang tanang nalipay mo, singgit o hallelujah. Ana ay pagkabanaw. Ang mga anak, ang mga amigo ni Kristo, doon ay panahon sa pagkabanaw, mga banaw kitang tanan. That the Son of God might be glorified thereby. Mo din inungdan ang mga amigo sa Dios, pag mao'y mamatay, gadalag himaya. Bisan pagani panahon sa funeral service, mabati na nimong himaya sa Ginoo. Ang presensya sa Dios, ang anointing sa Dios galihok. Bisan sa funeral service, gadalag himaya ngadto sa Dios. Daghan kog nakit-an nga namatay, nga sadiyang namatay, mo hinungdan sa kaluwasan sa tibuok nga klan. Sadiyang namatay, sige og service, wali dito sa panahon sa funeral service, pag vigil, grabe ang mga tao may dawat kan Jesus. Ang kamatayon sa mga amigo sa Dios, gadala og kahimayaan sa iyang ngalan. Ang akong pagampo mao ni, kung mga wala tas kalibutan, mga matay ta, mahimaya ang Dios. Og ang statement sa Dios, natulog ra ni sila. Bisag naa ka na sa sulod sa lungon, gadadun ka na sa minteryo, pero madunggan mo ang pulong sa Dios nga magingon, natulog ka ra. Munang importante nga mga amigo kita sa Diyos. Amen. Tanaw gani ang sinitabo, 23 nga tos 25, verse 23 to 25. Tanaw gani. When Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Giignan ni Jesus ang mga igsoon, si Martha at si Maria, thy brother shall rise again. Ang mga ginikanan, mga lolo, lola, unang mga wala sa kalibutan. Pero naa sa utok sa mga anak, utok sa mga apo, nga ang ilang grandpa, grandma shall rise again. Mula sa ka-importante, importante kayo. Jesus said unto her, thy brother shall rise again. 24, Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection the last day. I know. 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were died, he, refer to Lazaro, though Lazaro were dead, yet shall he live. Jesus Lazaro, amigo ni Jesus. Mao nga pag kita mga matay, amigo ni Jesus, tanawagan ko, duha ra ni, kaaway ni Jesus o amigo ni Jesus. Friend of God, enemies of God. Ang mga enemies of God, luoy lang kinabuhi. Ang mga friends of God, bisan pag mamatay kita, mawala tas kalibutan, dunay buhi nga paglaom, nanuman, tungod kay mabuhi kita pag-usab, makig-uban sa Dios sa wala unyay katapusan. Mauna siya. Ubitay nungdan, ang relasyon sa magtiayon nga kamatay na, mabuhi pag-usab.
Kanang ang relasyon sa banag asawa nga naglatay na lang sa lanot, sa usa ka lanot. Gamay na lang kaing tanod ang nag-connect sa usag-usa. Kaya sa Diyos. Kaya sa Diyos i-restore. Kaya sa Diyos ibalik. Mga amigo kita sa Diyos. Bisan pag ang imong kinabuhi, tanawon mo rabag bikil, lisod, pait. Pero kaya sa Diyos i-change ang dagway sa imong kinabuhi, sa imong panimalay, sa imong relasyon, sa imong negosyo, sa imong trabaho. Kaya sa Diyos. Nga naman, mga amigo kita niya. Magkakita ka. Mag-birthday ka. Daghang kag bisita. Pero katong imong friend, mataw-ataw. Dili oy. Ang imong friend, kanang imong friend, gyud ba friend gyud nga tinuod. Magkuha gyud kag plato. Friend. Oh, friend. Katong libakiran nimo nga bisita, ulahin na to sa plato. Pero ang friend nga tinuod, mag-una gina siya. Mauna nga ang mga anak sa Diyos, kanunay na ipabor. Amen. Mauna nga, wala pa ta kamata, naanay favor sa Diyos. Wa pa ta makalakaw, paingon sa itong trabaho, naanay favor from God. Mga anak kita sa Diyos, dili lang mga anak, kundi iyang friend. Ba ang mga friends sa Diyos kapay-kapay? Moingon, thank you, Jesus. You are my best friend. Amen. Tanaw ako. Pakitai ko sa Biblia nga dunay friend si God nga pobre. Pakitai ko. Ikaduhang pangutana. Pakitai ko sa Biblia kung doon na by friend si God nga napildi. Kaya ko. Pakitai ko sa Biblia nga na-friend si God nga nag-anto sa kalisod, pait iyang kinabuhi. Pakitai ko bersikulo. Pakitanta kag bersikulo nga ang mga friend ni God mauswagon ilang kinabuhi. Kusog mo pagsinggit og amin, ang mga friend ni Jesus sumala sa Biblia, mauswagon ilang kinabuhi. Madaugon ilang kinabuhi. Gipaboran sa Dios ilang kinabuhi. Malinaon. Malipayon. Protektado. Ignak no imong abay, kumusta ka man? Kining kaaway ka sa Diyos? O amigo ba niya? Amigo ka ba niya? Ino, kaaway ka or amigo? Ang tanan malipayon mo singgit o haleluya. Ang yun ko ikaw sa pagtindog. Ang yun ko ikaw sa pagtindog.
ibayaw ang imong mga kamot. Gusto ka bang mahimong friend ni Jesus? Dili ka mahimong friend ni Jesus, kung dili nimo siya, tuuhan o dawaton sa imong kasing-kasing. Tuuhi si Jesus nga siya na higugma sa imo. He is your Savior, your God. Dawata siya sa imong kasing-kasing. My Savior, please come in to my heart. Gaduda gani ko, tanawa gani ko. Gatuuhan ko nga dili gyud nimo matawag na friend si Jesus kung wala pa gyud nimo masinatii ang kaluwasan diha kan Jesus. Ang mga tao nga wala maluwas kaaway sa Dios. Ang mga tao nga wala mutuo, wala mudawat kan Jesus sa ilang kasing-kasing, mga kaaway sa Dios. Dili mag-una nga amigo nimo ang Dios. Mag-una nga ang Dios mo imong Savior, mo imong God sa imong life. God, you are my Savior. Come into my heart. I believe in you. Sundon ko ang imong gusto, O God. Karon kay naa natay kaluwasan, gidawat na to si Jesus. Kana kung gidawat na nimo si Jesus. Aya dayon magsugod ang imong pagka-friend ni Jesus. Dili pwede himuon ni God ang mga tao nga wa mga lagad ngayang friend. Yan ang kaaway. Unahon sa nila pagdawat si Jesus. Pagtuo, pagkahuman, imo din siyang friend. Kung ni aman din wa pa mo dawat kang Jesus, tagaan tagag panahon, mga few seconds. Piyo nga tanan yung mga mata. Few seconds, maingon ka nga, Lord Jesus, come into my heart. Ikaw ang akong manluluwas. You are my God. Lord, I will surrender everything. Tanan akong isurrender sa imo. Pasaylo ako, Ginoo. Dawaton ko ikaw, mangalagad ko sa imo. Alagaran ta ka, Lord God. Alagaran ta ka. Dili pwede mag-una ang friendship nimo. Dili. Mag-una sa nga mahimo kang anak sa Dios. Mag-una sa nga ikaw naka-encounter og Savior manluluwas. Karon, naka-experience na taani. Kinahanglan mo grow kita. Mo adto ta sa another level. Dili lang kay ang God, mo imong God, mo imong provider, Savior, kung dili, He is your friend. O kana nga friend, dili na siya muluib nimo, dili na siya traitor nga friend. Dili na siya muluib nimo. Faithful ang Diyos. Dili na siya muluib sa imo. Faithful ang Diyos sa iyang pagka-friend sa ato. I-bless ka niya. Bayaw yung mga kamot, yung mga mata. Pakikistorya sa Diyos. Kana kung wa pa nimo madawat si Jesus, dawata si Jesus karon. Igna si Jesus, Lord, mga lagad ko nimo. Dili ko gusto maimpirno, dili ko gusto malaglag, gusto ko makasulod sa imong ingarian. Kalimtisan na kung palitan kwartahan ka karon, kalimtisan na. Di ka ng kwarta nimo, tama na rin sa kalibutan, believe me. Kalimti na kung luwag kag kayutaan, kalimti na. Mawala ra ng tanan, sulti at taka. Mawala ra ng tanan. Ayaw ibaylo ang mga espirituhanon nga butang, ang Diyos, ang pagkaamigo nimo sa Diyos, ang iyang gingarian ay ibaylo sa pag-unsa kadako nga kabtangan nga niya sa kalibutan. Kaya ang tanan mawala ra ng tanan. Biyaan ra nimo, walay imong madala bisan
Bisag usa ka mumuho, wa kay madala sa langit. Bisag usa ka mumuho, wa kay madala sa langit. Ang imong relasyon sa Dios mo importante. Hinumdumi kini pagayo. Mawala ka ras kalibutan. Kamu nga nag-edad og 70, dako na ng 30 katuig imong pagpuyo sa kalibutan. Kamu nga nag-edad og 60, dako na ng 40 nga katuig imong pagpuyo sa kalibutan. Kamu nga nag-edad og 50, dako na ng 50 katuig imong pagpuyo sa kalibutan. What is 50 years? Nga puno ka sa tanan, naa sa imong tanan, pero muatod sa kalaglagan, dili na siya mo importante. Ang importante alang kanato nga ang atong kinabuhi naa sa Dios, malipay ang Dios, siya nga atong Ginoo, siya nga atong maluluwas, siya nga atong friend. Kay kung mga wala tas kalimutan, hallelujah, ang gingarian sa langit mapanunod nato. Kining yuta nga atong gipuy-an, kining yuta nga atong gitumban, dunay panahon tunahon kini mawala kining tanan. Ang magpabilin mao lamang ang Dios, ang iyang pulong